Usap muna natin mga kabombo ang nagsisilbing chairman ng United Broiler Raisers Association at miyembro din po ng Philippine Egg Board, si Attorney Jose Bong Insyong. Ito ho'y kaugnay doon sa presyo at ito hong supply ng karne ho ng manok ngayon pong holiday season. Magandang umaga po at welcome sa Bombo Radio Philippines, Attorney Insyong. Si Bombo Genesis po ito at si Bombo Ever. Thank you for joining us, Attorney. Magandang umaga po. Ituwid ko lang, hindi ho ako bahagi ng Philippine Egg Board. Okay. Pero chairman ng United Broiler Raisers Tama ho Association. yun. Okay. Kamusta po so Tama far po ang supply at presyo po ng karne ho ng manok ngayon pong holiday, Attorney? Very stable at sobrang na ang supply ng karning manok itong mga nakaraang buwan. Tumaas lang sa farm gate dahil may mga nagpahinga dahil marami nalugi nitong late third quarter up to middle of fourth quarter. Pero bagamat tumaas ang farm gate, doon pa rin naman yung supply. Medyo tumaas din ng konti ang retail. Hindi naman masyadong gumagalaw kasi ang retail sa atin. Pero ang supply na riyan, tapos napakarami rin imported. Almost 60 million kilos ang inventaryo ng both local and imported. Mga 40 million dyan ay imported sa cold storage facilities. Kanya labis-labis. Pero yung presyo, kamusta po yung presyo sa farm? So kung kasi sabi ko ninyo nagtaas po sa farm gate, naapektuhan ho ba yung kabuang presyo sa retail? Tumaas din yung retail. Merong yung depende kasi yan sa uri o klase ng palengke. Kung yung palengke yung puntahan ng tao, bagsakan, merong 160, 180, 190. Kung yung secondary, yung tinatawag namin secondary or tertiary market, hindi masyadong pinupuntahan ng tao, 200 yan hanggang may 220 pa nga eh. Depende sa pyesa. Pero ang pinag-uusapan natin yung buong manok. May mga talagang mga nagbebenta, maabot ang may panayam, may balita na mayroon pang 250, ewan kung tama yun. Pero napakamahal na nun. Pero kung pupunta ka halimbawa sa Commonwealth Market, merong 180, merong 170, depende sa oras na araw. Para ho doon sa kabuuan ng atin pong average, Attorney, ano ba yung inikonsidera ho natin na justified na threshold ng presyo po ng karne ng manok ngayon pong holiday? 200 pwede na. Okay. 200. Kasi ngayon, yung farm gate ngayon bumababa na. Nag-peak siya ng 135 average nung Biyernes na sa 128 na at pababa pa dahil gano'n naman yan pangkaraniwan nangyayari after December 15 bumababa na ang presyo ng farm gate kasi dumadami na yung naglalabas kasi ang kaisipan din ng mga producer, gano'n din ng mga importer. Doon ka maglalabas habang papalapit ang Pasko. Kanya nagsasabay-sabay, bumababa ang presyo ng farm gate at saka sa cold storage. Okay. Bombo Ever, with your questions. Okay. Sa parte ko naman po, Attorney Insyong, may mga report po kasi ng bird flu sa ating pong bansa, lalo na po dyan sa may Bicol region. Hindi po ba apektado sa ngayon ito pong lokal na supply po ng manok? Yung broiler, yung niluluto natin na tinola, fried chicken, roasted chicken, mapalad tayo dito sa Pilipinas kasi sa mulat-mula pa, simula nung nagkaroon ng H5N1 noong 2020 ba yun o 2021, iisa pa lang ang kaso na recorded. Kasi ang broiler kasi mga 30 to 35 days lang yan inaalagaan. Hindi makaporma yung virus. Yung iisang kaso na nagkaroon tayo na recorded sa Bureau of Animal Industry. Ito ang sinasabi ko batay sa records ng Bureau of Animal Industry. Ay kasi katabi niya yung ground zero na layer na tinamaan. Ang dito sa batay sa karanasan, ang apektado dito sa atin sa Pilipinas, yung mga inaalagaan ng matagal katulad ng layer, mga breeder, pero yung mga broilers,
ay hindi na nagkakaroon masyado ng pagkakataon yung virus para makaporma. Doon tayo mapalad. Pagkatapos ay dito, hindi naman ganong kalamigan. At halimbawa ngayon, December, bagamat nararamdaman natin ang lamig sa gabi at madaling araw, may yugto pa rin sa katanghalian na mainit. Doon tayo mapalad. Sa ibang bansa, kanya may matindi ang kanilang tama at walang tigil. Ay kasi may malamig. Ang gusto kasi ng virus, malamig. Dito sa atin, pagkaya na nainitan na, wala na. Hindi na makaporma. Okay. Pagdating pa rin Hello? po sa supply po, Attorney Chong, na narinig niyo po ba kami, Attorney? Oo. I Alright. can hear you, yes. Yes po. Pagdating pa rin po dito sa supply, gaano po kalaki kaya yung inaasahan naman pong paglobo ng demand kapag ganito po na holiday season? Sapat pa rin po ba itong supply po ng para po sa post-holiday po, Attorney? Oo. Laging labis yan. Medyo yung last 2 or 3 days, medyo tataas masyado ang demand yan. Pagkatapos ng December 25, lagapak ang farm gate yan pangkaraniwan. Para pag hindi yan bumaba, ibig sabihin talagang natakot na yung mga nag-aalaga, lalo na yung small and medium. Labis na nag-ingat. Kasi nagmahal din kasi yung sisyo, doble kaysa nung isang taon. Nung isang taon, nasa 28 lang yata o 30 yung presyo. Ngayon ay nasa 46, nag-peak yan ng 58. Medyo may hamon din kasi doon sa breeder side. Hindi pa namin tukoy kung ano yun o talaga lang natakot din yung mga nag-aalaga ng breeder, yung mga inahin. Kasi mahabang panahon, may mga mahabang yugto sa taon na to at saka nung isang taon na malaki ang kalugihan, maaaring umatras na muna o umatras na ng permanente ang maraming players. Kasi nga, very unstable kasi yung industry dahil nga hindi mo alam kung gaano karami at kailan darating yung mga imported at magkano. Kaya pagka dumating yan ng marami at mura, ay talaga mayayanig yung industriya at maraming gugulo talaga, maraming titigil. Ang kanya lang nasa salbar pa yung sitwasyon, madali kasing pasukin yung industriya. Yung tinatawag sa business economics na ease of entry. Madaling pumasok sa industriya, ganun din sa importasyon. Kanya kahit pa paano, nami-maintain yung production, yung importation, yung supply. Okay. Hello? Attorney, opo, one last question, Attorney. May follow-up lang ako doon sa naunang tanong ni Bombo Albert kanina. Yung ground zero na nababanggit po ninyo, doon sa may bahagi po ng Camarines Norte, sa may bahagi po ng Talisay, may nadetect po yata doon na parang bagong strain ng bird flu. Ano pong kwento sa inyo ng Department of Agriculture? Baka pwede ko nating bahagi sa public. Wala namang alarma na, kasi may technical committee kami sa UBRA, mga veterinary rin, mga batikan din. Hindi naman nag-raise ng alarm, kanya hindi ako nag-aalala. At saka yung sa dapat ibigyan din natin para hindi mag-alala yung mga kababayan natin. Ang tinamaan doon sa Camarines ay mga duck, mga itik, gala kasi yung mga yan. Pagkaraniwan, nakahalubilo nila yung mga wild birds, yung migratory birds. Kaya nagkakahawaan yan. Ang yung mga ducks kasi, carrier yan. Hindi yan namamatay sa bird flu pangkaraniwan. Maliban na lang kung may masama ang kondisyon ng inaalaga ang flock. Pero pangkaraniwan, matibay ang ducks. Ang problema, na carrier sila kung saan gumala yan, makakahawa. Pero mapalad pa rin nga, katulad na sinabi ko nga kanina, mapalad pa rin ang bansa natin. Pagdating dun sa mga, yung, halimbawa, broiler, yung karne, wala tayong pag-alala so far. Dahil, yun nga, isa pa lang yung kaso, damay lang. Dahil maigsi ang yugto ng pag-alaga. At sa tingin ko naman mag-dire-diretso yan. Dahil ngayong panahon natin, kahit taglamig, may init pa rin. Yung virus, this virus loves
a rather cold temperature. Okay. Attorney, maraming salamat. Ano? Thank you so much for joining us sa Bombo Radio Philippines. Hanggang sa muli na kayo po kami makausap. Ingat po kayo, Attorney. Okay, magandang umaga sa inyo at sa inyong tagapakinig, sa ating lahat. Thank you so much, Attorney. Ang chairman, mga kabombo, ng United Broiler Raisers Association, si Attorney Jose Elias, Attorney Bong Insyong, sa ating pong naging panayam.